So, nandito po tayo sa ating tutorial para sa Orbusi 7 C++. Project po para sa Wesleyan College of the Philippines, Section ACT 1107. Para kay Sir Jordan to. Okay. So, nandito na tayo. Siyempre, magsisimula tayo sa ating include graphics. Ang tawag dyan? Include sdio.h, include conyo, define p, printf, define s, scanf, define g, gatok c. Ayan ang tinatawag na format para magkaroon ng graphics or at saka pictures. So, nyo, itong mga nakatype na folders nito, ito yung lalabas mamaya. Tsaka kung anong style yung lalabas na para sa graphics. Kung anong color, kung anong styles. Tsaka itong mga nakikita nyo number dito, ito yung mga sizes nya. Okay. Tapos, so the rest, ganyan na yan. Iba-ibang color, iba-ibang style, at saka iba-ibang format. So, ito nakikita nyong print, -n. Ito yung magsisilbing space para hindi magdikit-dikit yung mga graphics natin, para may space siya. Okay, so dito makikita natin ng flowchart tutorials. Ito, operators, grading system, looping, switch, functions, graphics, and array, input number. So, ito po yung margin. Ito yung magiging margin, white color, para sa mamaya lalabas na margin. Ito yung size niya. And then switch, okay. Ba po natin. So sa ating case 1, lalabas dito ang terminal. Ginagamit tong Clear screen para hindi rin magpatong-patong, para after mong mag-enter ng mga number o kaya kung anumang klaseng integers o symbols, bagay-bagay, hindi siya next page na siya ganoon. Okay. Ito yung una. Okay, ito yung mga flowchart, di ba? Flowchart used to signify the beginning and the end of flowchart. Preparation and initialization signifies the preparation of data. Bale, off-page connector. Bale yan, kasama po yan sa ating flowchart. Kung ano lalabas sa input at saka sa output. Yan, so kapag pinasok natin ang input, kung ano man ang in-enter nating number, syempre mapaprocess siya. Tapos after niya, lalabas siya sa decisions. At sa decision, maglalagay ang lalabas kung anong maging kalalabasan niya. Sa on-page connector, dito na mag-run yung mga symbol natin para makorek yung mga part ng flowcharts. So after nito, dito na tayo sa case 2. Arithmetic operations. Ngayon dito lalabas ang mga symbols, addition, subtractions, at saka multiplication, division. So kailangan pa rin may space para hindi magdikit-dikit. And relational operators. Dito naman tayo sa relational operators. Equal, greater than, less than. Then after ng operational, dito naman tayo sa case 3. Dito naman tayo sa grading system. So ipapasok natin ang character kasi letter ang itatype natin mamaya. First name, middle name, and last name. Float dahil mamaya magkikwentaan tayo ng mga quiz 1, 2, 3 and the rest na yan, mga grading system. Okay, dito natin enter first name, enter yung first name ng student, alimbawa, tsaka enter middle name, enter the last name. Tapos enter natin yung mga quizzes niya, quiz 1, 2 hanggang 3. Tapos lalabas yung average niya. So after the average, lalabas ang kwenta niya. Ikwentahin natin siya. Lalabas ang average ng quizzes niya, tapos times 0.10.
Okay, syempre, attendance, behavior, times, 0.2. Tapos naman, Okay. sa project naman tayo, project, Okay. PPG, Steve G. So ako naman. So, pagkatapos ng mga